magtutuloy-tuloy ito sa mga susunod na mga araw at hanggat hindi binabasura yung old regulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-stock sa langis at yung bat sa langis, hanggat hindi iniro-roll back sa 55 pesos yung supply, yung crudo natin, ay magtutuloy-tuloy yung protesta. Sumama na! Sumama na! Hindi hihinto ang grupong Piston sa kanilang mga panawagan hanggang marinig sila ng pamahalaan. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, sa mga susunod na araw ay meron pa silang isasagawang iba't ibang klase ng protesta. Kaninang tanghali, muling nagtipon-tipon ang mga miyembro nito at iba pang grupo sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Matapos nito ay tumulak sila patungong Menjola sa Maynila upang doon ituloy ang protesta. Sa ngayon, hinaing pa rin ng grupo ang issue sa supply at presyo ng langis, pati na ang mga tsuper na hindi nabigyan ng ayuda. Naniniwala naman ang transport group na Piston na mas magiging epektibo ang pamamahagi ng mga ayuda sa mga tsuper kung idirekta na itong ibibigay sa mga asosasyon o federasyon ng mga jeep. Ayon kay Floranda, nasubukan na ito noon sa nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ginawang pamamahagi ng Pantawid Pasada Card. Naniniwala ang grupo na nagkakaroon ng discrepancy sa kasalukuyang sistema na ipinapasa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Department of Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo. Ang ginagawa nila ay pinagsusumiti po ng mga pangalan ng pangalan sa LTFRB, gagawin naman ng LTFRB, papasa naman sa DSWD. Doon po nagkakaroon ng naging malaking problema kasi pag inayos ng DSWD hindi na isasama, kahit nagkakaroon po ng malaking problema. Mahigpit namang binantayan kanina ng Manila Police District ang naging protesta ng Piston at iba pang grupo. Ayon sa tagapagsalita ng MPD na si Police Major Philip Ines, maximum tolerance ang kanilang ipinatutupad. Subalit kapag nalabag na ng mga nagpoprotesta ang karapatang pantao ng ibang individual ay mapipilitan silang kumilos. Maximum tolerance po, pinakamataas na antas ng pagtitimpi. Pero ang maximum tolerance po ay mayroon pong hangganan. Samantala ang transport group na Manibela na nagsagawa ng 2 araw na tigil pasada kahapon at ngayon, hindi na palalawigin pa ang kanilang tigil pasada. Kanina nag-anunsyo rin ang grupo sa kanilang Facebook page na kanselado na ang kanilang nakatakdang pagtitipon sa Welcome Rotonda. Ayon kay Mar Valbuena, ang presidente ng Manibela, matapos ang pagdinig sa Senado kahapon kung saan ipinahayag niya ang hinaing ng mga tsuper, unti-unti nang nabibigyan ng ayuda ang iba pang mga hindi nakakuha sa unang bugso ng payout ng cash relief assistance. Pagkatapos po ng Senate hearing, nagmadali po yung mga LGU na kumontak sa aming mga local chapters o mga panguluhan sa bawat ruta para po mag-submit ulit ng mga panibagong master list po, listahan ng aming mga drivers. Humingi naman ang Manibela ng pasensya sa mga commuter na naapektuhan ng kanilang tigil pasada. Pasensya kami sa sobrang kabagalan at kalituhan, pabago-bagong mga polisiya ng gobyerno, kaya kami nag-i-strike, kaya humihingi din kami ng pasensya sa ating mananakay na mga naapektuhan po dito sa mga transport strike na ginawa po natin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.